Ang pagtatanong ni Narada Muni. Isang araw, pumunta ang dakilang pantas na si Narada Muni sa Vaikunta at nagtanong kay Panginoong Vishnu, "Mahal na Bhagavan, maari po bang sabihin ninyo sa akin kung ano ang bunga ng pakikisama sa mga deboto?" Ngumiti ang Panginoon at sinabi, "Mahal kong Narada, pumunta ka sa isang tiyak na kagubatan sa mundo. Doon mo makikita ang isang puno ng banyan. At sa kaliwang sanga nito ay may pugad ng isang loro. Sa loob ng pugad ay may isang bagong panganak na inakay. Itanong mo sa kanya ang parehong tanong at ibibigay niya sa iyo ang sagot." Sinunod ni Narada Muni ang utos ng Panginoon at nagtungo sa puno. Habang siya ay dumarating, isang itlog ang napisa at lumabas ang isang maliit na inakay. Lumapit si Narada sa ibon at nagtanong, "Munting ibon, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang epekto ng sadhu sangha o pakikisama sa mga deboto?" Ngunit sa sandaling matapos niyang sabihin ito, biglang nalaglag ang inakay at namatay. Nagulat at nalungkot si Narada Muni, kaya bumalik siya kay Panginoong Vishnu at isinalaysay ang nangyari. Muli ngumiti ang Panginoon at sinabi, "Narada, pumunta ka sa isang nayon kung saan may bagong silang na guyang baka sa isang pamilya ng Brahmin. Tanungin mo ang guyang baka at makukuha mo ang iyong sagot." Nagpunta si Narada Muni sa nayon at natagpuan ang bagong silang na guya. Habang ito ay nagtatangkang tumayo sa mga paa nito, nagtanong si Narada, "Mahal na guya, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang bunga ng pakikisama sa mga deboto?" Sa sandaling natapos niya ang tanong, bumagsak ang guya at namatay din. Lalong nalungkot si Narada Muni at naisip, "Ako kaya ay isang makasalanang nilalang? 2 buhay na ang nawawala dahil sa akin." Labis siyang nagdalamhati at bumalik sa Vaikunta upang ipahayag ang kanyang lungkot sa Panginoon. Ngumiti ang Panginoon at sinabi, "Huwag kang mag-alala, hindi mo kasalanan. Sa palasyo ng hari ng Kasi, may bagong silang na batang kabayo sa kanyang mga kwadra. Pumunta ka at itanong mo sa kanya ang iyong katanungan." Bagamat nag-aalangan, sumunod si Narada Muni at maingat na tinanong ang batang kabayo. Tulad ng dati, pagkasambit ng tanong, bumagsak ang batang kabayo at namatay. Lubos na nalugmok si Narada Muni sa matinding kalungkutan. Bumalik siya kay Panginoong Vishnu at nagsabing, "Panginoon, hindi ko na kaya ito. Ayaw ko nang makakita ng isa pang kamatayan dahil sa aking tanong." Ngumiti ang Panginoon at sinabi, "Narada, hindi mo pa natatanggap ang iyong sagot. Ngayon, pumunta ka sa kaharian ng Kasi. Isinilang na ang anak ng hari. Itanong mo sa sanggol ang iyong katanungan." Nanginginig sa takot, tumanggi si Narada. "Panginoon, ayoko na. Huwag na nating ipilit. Pabayaan na lang na manatiling hindi nasasagot ang aking tanong. Hindi ko kayang magkaroon ng dugo ang isang prinsipe sa aking konsyensya." Ngunit tiniyak ng Panginoon sa kanya, "Ngayon, makukuha mo na ang iyong sagot." Dahil sa utos ng Panginoon, nagpunta si Narada sa palasyo ng hari ng Kasi. Doon ay nagkaroon ng malaking pagdiriwang dahil sa pagsilang ng prinsipe. Nang makita ng hari si Narada Muni, itinuring niya itong isang pagpapala at agad na inilapit ang kanyang anak sa pantas upang basbasan. Maingat na binuhat ni Narada ang sanggol at mahina niyang tinanong, "Sanggol, maari mo bang ipaliwanag sa akin
kung ano ang bunga ng pakikisama sa mga deboto. Sa labis na pagtataka ni Narada, biglang ngumiti ang sanggol at nagsalita, "O pinakadakilang pantas, hindi mo pa ba nauunawaan? Ako ang inakay na loro na tinanong mo sa puno ng banyan. Dahil sa isang saglit na pakikipag-ugnayan ko sa isang santo na tulad mo, pinalaya ako mula sa maliit kong katawan at muling isinilang bilang isang guyang bata. Nang tanungin mo ako bilang isang guya, iniwan ko ang katawang iyon at naging isang batang kabayo. Muli, dahil sa maikling sandali ng iyong presensya, pinagpala ako ng pinakamahalagang anyo bilang isang tao, ang prinsipe ng kaharian ng Kasi. Ito ang bunga ng sadhu sangha, isang saglit na pakikisama sa isang deboto ay makaaangat sa isang kaluluwa mula sa iba't ibang anyo ng buhay hanggang sa maabot niya ang pinakamataas na antas. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, o pantas, sa iyong pagpapala na nagdala sa akin sa yugtong ito." Sa wakas, nawala ang pagdududa ni Narada Muni. Hindi na siya nalulungkot sa pagkamatay ng mga batang hayop, pagkat nauunawaan na niya ang napakalaking kapangyarihan ng kahit isang pakikisamang saglit lamang sa isang deboto. Pinagpala niya ang prinsipe at habang inaawit ang papuri sa Panginoon, masaya siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Haribol!